Missionary mo na. Messenger. Ay, sure. Alam niyo po ba yung kanta nilang Panginoon? Ano na? Sura. Kinanta namin kahapon. Magsaot daw kayo ng mga belo. Kasi pero baby, I told you, no. Hindi naman hindi man mag-internet. Ha? Mag-pag-book. Dami ka talagang bilang. Ulit. Sige, salamat sa inyo. Tatayo na. Nabation mo na? Ay di, urong-urong ka para makita ang altar. Bluetooth has been disconnected. Hindi, doon para makita ang altar. May mic po ng ating ganyan-ganyan. Pinampati mo siya yung kulay white. Yung nakadaw pang pala tumutulong mo. Pati
Interpretasyon, walang iba ang ina sa bagong Jerusalem, inang Hallelujah, hallelujah, Ako, hallelujah, hallelujah, ang inyong mahal na ina, hallelujah, hallelujah, na noong panahon hallelujah, na ang mga batang pasli ay nagpapastol, ako'y napakita sa kanila. Ang hiwaga na ginagawa ng Diyos ay hindi ng ito, sapagkat ang Diyos ay magpakailanman. Ako na naging ina ng Diyos ay hindi rin hinihinto upang magpahayag sa inyo ng mga mahihiwagang bagay, upang ang bawat pananampalataya ng naniniwalat na nananalig ay maging matibay. Ako'y naririto sapagkat ako ay mayroong ipagtatagubilin sa inyong lahat. Ang mga sinasabi ko sa ngayon ay akin na nasabi. Ngunit, nais kong iparinig sa inyo sapagkat ito ay kinakailangan na marinig ng mga ina na napagasunod ng Diyos. Mga anak, buksan ninyo ang inyong mga puso. Gamitin ninyo ang hilig ng inyong ina. Mga ngayon ay nangungusap sa inyong lahat. Makinig kayo upang matapos ang kabuluhan. Nakahabag ang Diyos sa mga taong gumagawa at nagsasalita ng walang kapitangan. Nakahabag ang Diyos sapagkat kayo'y kanyang lingkod. Hinirang niya kayo para magkaisa sa kanyang gawain. Tinipon niya kayo, binuksan ang tahanan ito para kayo ay mayroong kapahingahan, para ang bawat nais makasumpong ng kagalingan ay dito nila matanghayan, sapagkat ang Diyos ay naririto. Nais ko kayong tanongin, kayo ba'y nakaramdam ng milagro sa tahanan ito? Kung iyan ang inyong nararamdaman, ano't napupuno kayo ng kabuluhan? Ano't pinapansin niyo ang mga bagay na hindi nakapaglululot ng kabutihan? Mga anak, ako'y merong tagubilin na sasabihin sa inyo. Sa oras at panahon na magugulo ang tahanan ito, maaari ko ba kayo pagsabihan na itikom na ang inyong mga bibig? Amen. Ano man ang narinig ninyo hindi mabuti, ito'y huwag nyo nang bigyan ng pansin at huwag nyo nang intindihin. Sapagkat ang gawain nito ay gawain ng Diyos. Ang gawain nito ay pinamamahalaan ng Diyos. Kaya walang magmumulang masama sa gawain ng Diyos. Ito ba'y inyong naiintindihan? Kung ito'y inyong naiintindihan, naway marapatin ninyo na dinggin ang sinabi ng Diyos na tapusin na ang bawat kabuluhan. Ang hindi naniniwala ay huwag ninyong pilitin. Ngunit ang naniniwala ay magpasalamat sapagkat binuksan ng Diyos ang kanyang puso, isipan, at ang mga mata
Kung meron man kayong bagay na nabubulungan, manalangin kayo sa Diyos upang kayo ay hindi mapahamak at mapanahanan ng masamang salita na makapaglalayo sa inyo at hindi makapagbibigay unawa tungo sa kabutihan. Ang gawain ito ay may malaunang pinaghahalian ng Diyos. At kayong mga naririto, batid kong kayo'y pinaghalian ng Diyos sapagkat tinatagdal ninyo ang kalakasan ng inyong pangangatawan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, itikong na ninyo ang inyong mga bibig. Huwag nyo nang hayaan na kayo'y makapagsalita pa ng mga bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mga parunan. Sinasabi ko sa inyo na ang Diyos ay hindi natutulog ng pangalaman. Ang lahat ng balik ay kanyang nakikita. Ang lahat ng babuti ay kanyang nakikita. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay pantay-pantay sa lahat. Ngunit darating ang panahon na ang bawat katarungan sa gumagawa ng mabuti at gumagawa ng masama ay tatanggapin sa huling araw. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ito ang aking ipinagtatagubilin sa inyo. Kayo'y mga lingkod ng Diyos. Kayo'y kanyang hiniram. Kayo'y pinuspos ng Espiritu Santo, hindi upang magsalita ng masamang bagay. Kayo'y pinuspos ng Espiritu Santo at ang inyong mga dila at kung ang mga dila ninyo'y pinakasangkapan ng Diyos, mamutawi sa inyong mga labi ang pabubuting salita, hindi ang masasamang salita. Tandaan ninyo, ang masama ay nagmula sa kalaban ng Diyos. Ngunit ang mabubuting bagay ay nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Mga anak, ito ang aking ipinagtatagubilin sa inyong lahat. Huwag niyo nang pakinggan ang mga bagay na masama. Huwag ninyong hahaluan ng kasamaan ang gawain ng Diyos. Sapagkat kung sino man ang gumagawa nito, ang Diyos ay makatarungan sa lahat. Ito ang sinasabi ko, naway pakinggan ninyo ang tinig ng inyong mahal na ina. Ako'y naririto, ako'y nangungusap sa inyong lahat. Sapagkat ayaw ko na ang mga ina na nakipagtipan at nakipag-isa sa Diyos ay mawala ng unti-unti. Nang dahil sa salitang hindi nagmumula sa Diyos. Alam na ninyo kung ano ang mabuti. Alam na ninyo kung ano ang masama. Kaya ito ay inyong kapaghilayan. Maaari ko ba marinig ang inyong mga sagot? Iwaksina ang mga salitang hindi magbibigay ng kaayusan. Ang hindi naniniwala ay inyong hayaan sapagkat ang Diyos ay mayroong katarungan. Ngunit huwag niyo silang pagdamutan ng inyong pagmamahal. Bagkus lalo niyo pang higpitan ang kanilang mga bagay na salita na maaaring makapasok sa inyong puso at isipan. Huwag ninyong intindihin ang mga bagay na walang kabuluhan. Sila ay inyong ipanalangin, sapagkat ang panalangin ay siyang makapagbibigay ng kaayusan. Ang maraming salita ay nakapagdudulot ng kaguluhan. Ngunit ang maraming panalangin ay nagbibigay ng kaayusan, kapayapaan,
at katiwasayan. Kung mayroon mang digmaan na nagpapalitan ng mga pagsabog at mga putukan, mayroon din namang digmaan sa pamamagitan ng mga puso, sa pamamagitan ng mga masasakit na salita. Ngunit talunin nyo ito ng higit na pagmamahal, sapagkat ang pag-ibig ang siyang makapapawid ng lahat ng bagay. Naway naunawaan ninyo ang aking ipinagtatanggulin sa inyong lahat. Ako ang Birhen ng Fatima na nangungusa sa inyong lahat na mga ina ng Diyos na nakapagtipan sa Kanya. Maraming salamat sa